Hallelujah! Purihin po ang ating Panginoong Diyos na buhay. Kamusta po tayo lahat? Napakabuti po ng ating Panginoon na muli ay binigyan niya po tayo ng pagkakataon na tayo po'y magkasama-sama na sumamba at magpuri sa Panginoon. God is so good all the time, and all the time God is so good. Kamusta po tayong lahat, mga kapatid? Nawa tayo po'y nasa maayos na kalagayan. Muli ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa kanyang kabutihan sa inyong mga panalangin po dito sa amin. Marami pong salamat dahil ang Diyos po ay patuloy na kumikilos po sa ating mga buhay. Kaya po sa umagang ito, patuloy po natin siyang dakilain, sambahin, at patuloy na ibigay po natin ang tunay nating pagtitiwala sa Panginoong Jesucristo. Tayo po'y muling manalangin bago po tayo magbulay-bulay ng kanyang mga buhay na salita po. Let us pray. Father God in heaven, salamat po sa oras na ito, sa napakagandang umaga na binigay mo po sa amin. Tulungan mo nawa po kami na maunawaan namin ang mga buhay mong salita. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, pagkukulang, na kayo lamang po nakakaalam ng aming mga buhay, kayo lamang po nakakaalam ng laman ng aming mga puso, maging o Diyos ang aming mga kahinaan. Humingi po kami sa iyo ng kapatawaran at hugasan mo po kami ng mamahaling dugo ng aming Panginoon Jesucristo. Samahan mo po kami sa umagang ito sa pangalan ng aming Panginoon Jesucristo. Amen and amen. Ang title po ng ating ibabahagi sa umagang ito ay Overcoming Spiritual Strongholds. Ang title po ng salita ng Panginoon na ibabahagi ko po ay Overcoming Spiritual Strongholds, na binasa po ni Ate Jade sa Ikalawang Korinto chapter 10 and verse 3. Ikalawang Korinto chapter 10 verse 3. Ang title po nito ay Overcoming Spiritual Strongholds. Sa English translation po, ang sabi po sa verse 3, For though we walk in the flesh, and we are not waging war according to the flesh. Verse 4, For the weapons of our warfare are not of the flesh, but have divine power to destroy strongholds. So makikita po natin sa title pa lamang po ay isa pong pagtugon natin po bilang mga mananampalataya na kailangan po nating mapaglabanan, kailangan po nating mapagtagumpayan ang mga battle ng buhay natin. Maging sa ating sarili po, sa ambang parte po ng buhay po natin ang hindi pa po natin ay susuko sa Panginoon Jesucristo. Sabi po rito, kung nabubuhay man kami sa mundong ito, hindi kami nakikipaglaban ayon sa pamamaraan ng mundong ito. Ang sandata namin sa pakikipaglaban ay hindi makamundo, kundi ang kapangyarihan ng Diyos na nakakapagpabagsak ng mga kuta po. Overcoming spiritual strongholds po. Alam po natin na marami po tayong labanan, lalo na tayo po ay bilang mga mananampalataya na po. Tayo po ay hindi exempted na tayo po ay dumaan sa mga battle po, lalong higit sa ating sarili po. Pero bilang mananampalataya at nagkaroon po tayo ng personal na relasyon sa Panginoon Jesucristo, maaasahan po natin na kasama po natin ang Panginoong Jesucristo. Sabi nga po sa kanyang mga buhay na salita, na hindi po tayo iiwan at hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. Pero po sa puntong ito, kailangan po natin ma-recognize ano po ba ang mga strongholds na kinaharap po natin. Magpatuloy po tayo. Overcoming spiritual strongholds. The word stronghold is found in the New Testament. Yung binanggit po ni Apostol Pablo na sabi niya po na ito po sa mga mananampalataya ay spiritual battle. Sinabi niya po, yung description po ng strongholds po sa bawat mananampalataya, ito po ay spiritual battle na binanggit po kanina sa Ikalawang Korinto chapter 10 verse 3. So ang strongholds po pala ay spiritual battle. Tayo po ay nakikipaglaban po, hindi sa pamamaraan ng mundong ito, kundi tayo po ay nakikipaglaban sa spiritual po. At malalaman po natin kung ano po ba yung mga stronghold na kinaharap po natin. Magpatuloy po tayo. Sabi po rito, though we walk in the flesh, we do not war according to the flesh. For the weapons of our warfare are not
of the flesh, but divinely powerful to destroy strongholds. So ang dalangin po natin, tayo po ay makalaya po sa mga spiritual battle po natin. Makalaya po tayo sa tanikala ng kaaway po, na kung saan ito po ang nagiging daan para tayo po ay hindi lumago. Kaya nga po, nung tinanggap po natin ang Panginoon Jesucristo, tayo po ay ginawang mananagumpay ng ating Panginoon. Our weapon are not physical, for our warfare is spiritual nature. So binanggit po doon sa Efeso 6:14 hanggang 17, Efeso chapter 6 verse 14 hanggang 17, binanggit po dito, kung isusulat po natin sa ating notebook, kung tayo po ay nag-jot down, ito po yung mga armor, full armor of God. So ibinigay po ito sa atin ng Panginoon para ito po ay maging sanggalang po natin, maging weapon po natin upang tayo po ay makatagal sa labanan. At kung ito po ay babasahin po natin sa Efeso chapter 6 verse 14 to 17, ito po ay mga armor of God na kung saan ay kailangan po natin suotin po upang mapaglabanan po natin ang gawa ng mga kaaway po. Magpatuloy po tayo. Binanggit ko po yung armor of God para mapaglabanan po natin ang mga spiritual strongholds. Dapat ay suot po natin ang armor of God. Efeso chapter 6 verse 14 hanggang 17 po. Tingnan po natin at i-check po natin ano po ba yung mga spiritual strongholds, at sagutin po natin sa sarili po natin. Magbanggit po ako rito ng mga example po ng mga spiritual strongholds. Number 1, obsession. Obsession po, isa sa mga strongholds po na kung saan ay hindi po tayo exempted po dito. Sa ating paghahangad na tayo po ay gusto po natin ay mabilisang kumita ng kaperahan, sa paghahangad po natin na tayo ay magkaroon ng magagarang damit, sa paghahangad po natin na makasabay po tayo sa mga nauuso po mga gadget ngayon, sa paghahangad po na tayo po ay magkaroon ng karelasyon na gwapo o karelasyon na maganda. Pero sa mga kabataan po na nag-aaral po, nawa po ay sumunod muna po tayo sa ating mga magulang. Efeso 6:1-3, dahil ito po ang susi ng tagumpay po kung para makamtan po natin ang mga pangarap po natin bilang mga kabataan, estudyante na nag-aaral pa. Sumunod po tayo sa Panginoon, sumunod po tayo sa ating mga magulang, sapagkat may pangako kapag tayo po ay masunurin, tayo po ay pinagpapala ng Panginoon. Balik po tayo, number 1, sa mga example po ng spiritual stronghold, obsession. Saan po ba tayo na-obsess? Saan po tayo nahuhumaling? Sa mga branded na damit, sa mga magagarang sapatos, sa mga bagay na kung saan ay sa ating matinding paghahangad, hindi po natin namamalayan, tayo pala po ay napapalayo na sa Panginoon. Saan pong parte po sa buhay po natin na tayo po ay na-obsess po? Sa promotion? Bakit sa ganun? Ang bilis niya matanggap yung kanyang pagpapala. Bakit ako hanggang ngayon hindi pa? So tayo po, i-check po natin. Baka ito po ay strongholds po na kailangan po ay isuko natin sa Panginoon. Number 2, example po sa mga strongholds po na dapat ay alamin po natin at ito po ay isuko natin sa harapan po ng Panginoon. Number 2, negative emotion. Ano po, isa pala po sa strongholds po ay dapat po ay naisusuko natin sa Panginoong Diyos ay yung negative emotion. Yung letter A, banggitin ko po yung mga example po na negative emotion. Feeling of anger, tayo po ba yung magagalitin? Kapag hindi tayo napagbigyan, tayo ay nagiging matampuhin. Kapag hindi tayo napansin, ay nagagalit po tayo. Hindi man po natin iparamdam sa action, pero sa mukha po natin, nakikita po sa mga mukha po natin na tayo po ay nagkakaroon ng negatibong emotion. Envy, rejection, yan po, or fear can become spiritual stronghold. Maging yung takot pala po, no, na nararamdaman po natin ay isa rin po yan sa strongholds.
So masarap po makaramdam ng takot, yung magkaroon tayo ng takot sa harapan ng Panginoon. Isipin po natin, kapag ginawa po ba natin to, mabibigyan ko ba ng katuwaan, kapurihan ng Panginoon. So papasok po doon yung conviction po, bilang tayo po yung mga mananampalataya. Nangungusap po ang Lord, anak, wag mong gawin yan, anak, wag mong ituloy yan, dahil yan ay makakasama sa iyo. Number 3, ito po, lahat po siguro na pagdadaanan po ang bagay na ito, yung masturbation po sa mga kabataan o sa mga asawa, may mga asawa na po, lalaki man o babae. Ito po ay matinding stronghold na dapat po ay napagtatagumpayan po natin, yung masturbation po. So makikita po natin na kasabay din po nito yung panonood ng pornography. Naku po, tayo po bilang mga mananampalataya, dapat ay sa biyaya ng Diyos ay hindi na po dapat tayo nakikiisa sa mga panoorin na hindi kalugod-lugod sa kanyang harapan. Lalo po kapag tayo po ay nag-iisa na sa kabrowse po natin sa cellphone, tayo pala po ay nahuhook na sa gawa ng kaaway na yung mga hubad na larawan, mga pelikula na nagbibigay sa atin ng emosyon, na tayo pala po ay nakakapag-isip na hindi maganda sa harapan ng Panginoon. Ito po yung strongholds. Nawa po ay sa ating pag-aaral po ngayon, tayo po ay magkaroon ng gising na diwa, tayo po ay magkaroon ng pagsisisi po sa harapan ng Panginoon. Sabi po rito sa unang Korinto chapter 6 verse 9 to 10, hindi ba ninyo alam na ang mga kasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang pakikiapid, ang pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangangalunya, pakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae. Ito po ay mga kasalanan na binabanggit po sa Biblia na hindi po maaaring makapasok sa kaharian ng langit. Verse 10, pagnanakaw, kasakiman, paglalasing. Naku po, bilang mga mananampalataya, umiwas po tayo sa paglalasing po. Umiwas po tayo sa mga alak po. At alam ko po na marahil minsan ang talakayang ito ay nagbibigay po sa atin ng confusion na dapat pala ang mga mananampalataya po ay hindi na po umaayon sa takbo ng mundong ito. Paglalait, nanlalait ng kapwa, nandaraya, ito po ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Maging yung mga pagbabalita po na hindi naman po totoo. Tapos nasabi po natin sa ating mga kumpare, hanggang sa naging laman na po ng ating kwentuhan ang mga istorya po na mga buhay-buhay na ito naman po pala ay hindi kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Strongholds din po pala po yun, no? Imbis na ang pagkwentuhan po natin ay ang salita ng Panginoong Diyos, hindi po masama, di ba po? Kapag laman ng ating kwentuhan, ng ating chismisan po ay ang salita ng Panginoong Diyos. Marahil tayo po hindi po exempted doon. Dapat ito po ay isinusuko na po natin sa Panginoon. Ilan lamang po yan sa napakarami. Kung ating iisa-isahin po ang mga kasalanan po ay napakarami po. At alam na po natin yon bilang tayo po ay mga mananampalataya na at lagi pong dumadalo sa gawain ng Panginoon. Nagkakaroon po tayo ng kaliwanagan po na ang mga bagay na ito ay hindi po karapat-dapat sa harapan ng Panginoon. So mga kapatid, tayo po bilang mga mananampalataya, binigyan po tayo ng kaunawaan at pagkakilala po sa Panginoong Diyos na tayo po bilang mananampalataya. Sabi po rin sa 2 Korinto chapter 5 verse 17, sino man po ang tumanggap na at nakipag-isa na kay Kristo Jesus, tumanggap po buong puso po sa ating Panginoong Diyos at nagsisi po ng kanyang kasalanan, ay isa na pong bagong nilalang. Wala na po ang dating yung pagkatao. Siya po ay bago na. Ngayon po nalaman po natin yung mga ilan lamang po example ng mga strongholds po. That sabi nga po sa Joshua 1:9, huwag po tayo malungkot dahil meron pong solusyon po. Meron pong binibigay na solusyon ang Panginoon. Ito nga po ay pinakita niya sa pamamagitan ng lubos na pagmamahal niya sa atin, na ibinigay ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak, si Jesus. Ito po ang solusyon po para tayo po makalapit, para tayo makalaya sa tanikalaan ng kasalanan. Inialay ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak, si Jesus, na sino man po sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi po ron sa Joshua chapter 1 verse 9,
Be strong and courageous. Do not be afraid or discouraged, for the Lord your God is with you wherever you go. Mga kapatid, tayo po, mga matatagal na rin po mga sumasamba sa Panginoon. Matagal na po tayo nagba-Bible study. Marami na rin po tayo natin ng mga seminar. At every Sunday po, napakaganda po ng mga ibinabahagi ng mga leader ng church, ng LCM, pastors, at mga elder na dapat po ay i-apply po natin. Dahil kahit ano pong ipaliwanag po ng ating mga pastor, kahit ano pong ipaliwanag ng ating mga Bible study leader, kung hindi naman po natin i-apply at isa sa puso ang salita niya, ito po ay magkakaroon po ng walang kapangyarihan sa buhay po natin. Kaya ang salita po ng Diyos na ating naririnig ay ating pong isagawa. Kung sa ganon, ito po ay magkaroon ng transformation sa buhay natin. So dito naman po tayo, paano po ba natin ma-overcome yung mga strongholds, yung mga spiritual battle? Paano naman po? Nagbigay po ko rito ng mga ilang pong kaparaanan na mamaya po ay magsasalita rin ng ating pastoral soul. Paano po natin mapagtatagumpayan ang mga spiritual battle na ito? Number 1 po, isinulat ko po rito, recognize the stronghold. I-recognize po natin, saan po ba tayo laging napupol? Saan po ba tayo laging nahuhulog sa kasalanan po? Dapat alamin po natin para tayo po ay iiwas ng Panginoon at tayo po yung makalayo sa kasalanan po. Sabi po ron, how to overcome strongholds. Para mapagtagumpayan po natin ang mga spiritual battle na ito, number 1, recognize the stronghold. Be honest with yourself and identify the specific areas in your life where negative thoughts, pattern, or behavior are holding you back. So, napaka simple lamang po, no, na ito po ay alamin po natin saang bahagi po sa buhay po natin na nagkakaroon po tayo ng negatibong pag-iisip. Saan po ba tayo? Dapat po ay maging honest po tayo sa ating sarili, sapagkat alam naman po natin na wala po tayong may lilihim sa harapan ng Panginoon. Kitang-kita po tayo ng Panginoon, kaya nga po tinanggap natin si Jesus bilang ating Panginoon na tagapagligtas upang tayo po ay magkaroon ng personal at patuloy na makalakad po tayo sa kaliwanagan. Number 2 po, seek guidance from the Holy Spirit. So papasok na po dito yung pray and the Holy Spirit to reveal the root cause of your stronghold. So, papasok na po dito yung pagluhod natin sa harapan ng Panginoon, yung pananalangin po natin. Magkaroon po tayo ng kaseryosohan na pagluhod sa pamamagitan ng panalangin, pagpapasakop na aminin natin sa ating Panginoon. Lord, ayaw ko nang gawin to. Tulungan mo po ako. Alam ko po sa pamamagitan ng mga buhay na salita na ating binabasa araw-araw. Kaya nga nagkakaroon po tayo ng chapter reading. Nauunawaan po natin na napakahalaga po na tayo po ay nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Sapagat ito ang magbibigay sa atin ng kalakasan. Ito po magbibigay sa atin ng katagumpayan, ang salita po ng Diyos. Number 3, confess and repent. Hindi po pwedeng hindi tayo hihingi ng tawad sa Diyos. Kailangan po natin humingi ng buong puso at taos-pusong kapatawaran po. Ipahayag po natin sa salita ng Panginoong Diyos na matatagpuan po sa 1 John 1:9. Kung ipapahayag po natin ang ating mga kasalanan sa Panginoong Diyos, maaasahan po natin na tayo po ay kanyang patatawarin at dilinisin sa lahat ng uri ng kasalanan. Kaya nga po, napakahalaga na tayo po bilang mga mananampalataya, tayo po ay laging nananalangin. Pray without ceasing, mga kapatid. Napaka-importante po because we believe we have a powerful God and we are powerful Christian kung tayo po'y laging nananalangin at nagtunay na nagtitiwala sa Panginoon. Number 4, declare God's truth. Declare God's truth. Declare of God's promises. Ano po ba yung mga pangako na Panginoong Diyos sa pinanghahawakan mo, kapatid? Habang tayo tumatagal, habang tayo lumalalim, habang humahaba po yung buhay po natin, every year, nagkakaroon tayo ng selebrasyon sa ating kaarawan. Ilan na po ba yung memorize po natin ng mga pangako ng Panginoon? John 3:16 pa rin ba? Dagdagan po natin. Dagdagan po natin yung mga pagme-memorize po natin ng salita ng Panginoong Diyos. Kaya nga po, tayo po bilang mananampalataya, kailangan po marami po tayong pinangahawakang salita ng Diyos at pangako niya. Number 5, engage in prayer
warfare. So po, Ephesians chapter 6:14 verse 7, Ephesians chapter 6 verse 14 hanggang 17, i-apply po natin. Maaari po nating ideklara at suotin ang mga armor na binigay sa atin ng Panginoong Diyos. Sabi po ron sa Ephesians chapter 6 verse 14 and verse 17, Ephesians chapter 6 verse 14 and then 17, maaari ko pong hilingin na basahin po ni Kuya Romy yung Ephesians chapter 6 verse 14 and 17. Kuya Romy, pakibasa po. Amen. Thank you po, Kuya Romy. Praise God. Engage in prayer warfare. Pray persistently and specifically against the stronghold using the authority given you by Christ. So binigyan po tayo ng kapangyarihan ng Panginoon Jesucristo. Sabi nga ng salita niya, I have given you authority to trample on the snakes and scorpion. Pero paano po tayo magkakaroon ng kapangyarihan kung tayo naman po ay nangihinang espiritual? Kaya nga po napakahalaga po na araw-araw tayo po ay nagpapalakas sa harapan ng Panginoon. Kaya meron tayong prayer meeting, tayo po ay lumalakas, nasama-sama po ng mga mananampalataya ay nagdadalanginan, nagkakaisa sa panalangin, nagbubulay-bulay ng kanyang mga buhay na salita at ina-apply ang kanyang mga buhay na salita. Isinasagawa, hindi lamang po naririnig, pinakikinggan, bagkus ang salita ng Diyos dapat ay isinasagawa. Number 6, how to overcome the stronghold. Seek support from our Christian friend and pastor. So humingi po tayo. Huwag po tayo mahiya na lumapit po kay Pastor Sol, sino man po available ng mga leader, Nanay Leonis, Sir Joy Bravo, Kuya Romy. Ngayon po ay mabilis lamang po na makakausap po natin ng mga kapatid kasi po meron pong internet, kahit malayo po kami, maaari niyo po kami i-mensahe at sigurado pong kami ay magre-reply po. Kaya po sa biyaya po ng Panginoon, humanap po tayo ng mapagkakatiwalaan ng mga kaibigan nating mananampalataya. Piliin po natin yung mga malalalim na mga mananampalataya na tayo po ay humingi sa kanila ng panalangin. Kapag tayo po ay may mga pinagdaraanan kung saan ay nahihirapan tayong mapagtagumpayan, humingi po tayo ng Christian advice. Ito po ay makakatulong din para mapagtagumpayan po natin ang mga strongholds na yan. At meron din po mga seminar na tayo po ay nagkakaroon po. Minsan ay nung panahon na nandito ang ating Pastor Sol, kami po ay nagkaroon ng Encounter God Retreat doon po sa Abu-Abo. Hindi ko po malilimutan yung panahon na yon na talaga napakasarap po na sama-sama ang mga mananampalataya na meron pong Encounter God Retreat po sa Nagkarlan. Napakatagal na pong panahon pero yung po ay buhay na buhay pa rin po sa akin, na talagang doon po ay makikita natin na talagang isisigaw mo sa Panginoon Jesucristo yung mga kasalanan na ginagawa mo at nandun yung deklarasyon na isusulat pa nga sa papel, tapos ihingi mo, iiyak mo sa Panginoon, talagang taos-pusong paghingi ng tawad, tapos after nun, declaration, susunugin na, sapagkat we are declaring na sino mang nakipag-isa kay Kristo Jesus ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, siya ay bago na. So, malapit na po ako sa conclusion na tandaan po natin na ito po ay proseso. Hindi po ito instant. Ito po ay proseso na this is a process overcoming stronghold. It takes time and we need to consistent effort. Kailangan intentional din po tayo na lumago bilang Christian, bilang mga born again Christian. Tayo po ay magkaroon din ng intention po natin talagang lumalim at lumago sa biyaya at habag ng Panginoon. At be patient with yourself and keep pressing on your faith. And higit sa lahat, focus to God, not to yourself. At patuloy na nasahin po natin na tayo po'y magkaroon lagi ng sapat na oras sa pananalangin, sapat na oras sa pagbubulay-bulay ng salita niya. Kasama po ako ron. Alam po natin na minsan nakikita natin napakahaba ng pagbabrowse natin sa social media, panonood na kung ano-anong mga K-drama, kung mga movie, Netflix, napakarami po na hadlang, talagang hinahadlangan tayo ng kaaway. Kaya sa panahon pong ito, mga kapatid, sabi nga na tayo po ay nasa pinakahuli at huling araw na. Nawa po seryosohin na po natin ang ating relasyon sa Panginoon.
Work out our salvation with fear and trembling. Kaya nga, sa biyaya po ng Panginoon, tayo po'y malaya pa na tayo po ay nakakapag-worship, malaya pa po tayo makapagbasa ng salita ng Diyos, malaya pa nating panoorin ang mga napakagandang mga preaching po. At tayo po ay laging ginagabayan ng Diyos. At higit sa lahat, nandiyan po ang ating Pastor Rasol na lagi pong gumagabay at nananalangin po sa bawat isa. Purihin po ang Panginoong Diyos. Sa Diyos po ang lahat ng kapurihan at karangalan. Tayo po'y manalangin. Salamat sa iyong mga salita, Panginoon. Tulungan mo po kami na mapagtagumpayan po namin ang mga battle na ito, spiritual battle, kasalanan, na kung saan kami ay nahihirapan na kung paano po namin ito mapagtagumpayan. Ngunit alam po namin sa pamamagitan ng mga salita mo, yung aming intimacy na relasyon sa iyo, Lord, paglalim, pagme-memorize ng mga salita mo, pagsuko, at aminin namin sa aming sarili na kung wala ka sa buhay namin ay wala kaming magagawa. Tulungan mo po kami, Panginoon. Samahan mo po kami at palayain mo po kami sa lahat ng tanikalan ng kasalanan. Lord, tulungan mo po kami na pagsisihan po namin ang mga kasalanan ito sapagkat kailangan ka po namin, Panginoon Jesucristo, sa buhay namin. Salamat po, Banal na Espiritu, patuloy kang kumilos at gumawa sa buhay po namin. Ito po ang aming panalangin. Pagpalain mo ang aming mga kapatiran na kasama namin sa pag-worship sa araw na ito. Salamat sa buhay na salita mo. Thank you, Lord God. Hindi mo kami iiwan at hindi mo kami pababayaan. Salamat, O Diyos, sa pangalan po ni Jesus. Amen and amen.